Hello everyone, have a great day. Today I'm going to continue our tutorial series about using the Google Drive. So matatandaan po natin na last time, yung ginawa po natin ay gumawa po tayo ng isang folder at then nag-upload po tayo ng file and we learn how to share the file. So ngayon po, I'm going to share sa inyo kung paano pala mag-organize ng files at maglagay ng mga links sa isang Google Docs para direct siya doon sa ating file. So, for now po, gagawa tayo ng isang new folder. Mag-upload tayo ng new folder. So, we'll have folder upload. Try natin yung folder upload. Then, hanapin ko dito sa computer ko kung ano yung file na gusto kong i-upload. So, choose ko po itong IT130. Upload ko po ito. So, maghihintay lang po tayo na ma-upload po yung folder. So, pwede mo pong i-upload yung folder o yung file. Yung folder is, may mga subfolders din siya. So, ito na po, the folder is already uploaded. It's named as ITC130. So, ito po yun. ITC130, meron po siyang modules. And meron pong file yung mga module. Ito. And gagawa po tayo ng another folders po dito. So, kunwari, maglalagay tayo ng another folder which is assignment. And maglalagay po ulit tayo ng folder. Kunwari, yung references mo kasi subject ko itong ITC 130. So, for example, meron kang references. Okay? So, first ko pong i-share is yung pag-move. So, natatandaan natin last na series na tutorial, yung overview is nandito po siya sa new files na folder. If we're going to move this one, just right-click and then move to. I-move to po natin. Kunwari, i-move natin doon sa ITC 130. So, babalik po tayo doon sa main. Kasi the drive kanina is new files. And then, pupunta po tayo dito sa ITC 130. Dito siya and then move. So, wala nang files dito sa new files. Pagpupunta naman tayo doon sa ITC 130 to ensure that it's moved, andito na siya. So, pwede kang gumawa ng mga folders inside a folder sa Google Drive. Kagaya ng ginawa ko dito. Ganito siya. So, may marong mga folders inside. Okay. And then, ito. So, na-organize na siya. Pwede mo din i-link yung mga files mo sa isang Google Docs or sa isang Google Sheets. So, for example, ito. Kunwari, ito yung syllabus ko. So, if I wanted others to see about this overview of software and hardware technologies direct to the file, pwede ko itong lagyan ng link patungo sa folder or the file mismo kung saan nandun yung file ng first lesson ko. So, lagyan ko lang siya ng link, ito, and then ilalagay ko dito ang link. So, for me to do that, babalikan ko yung drive ko, and then pupunta ako sa modules. Kunwari, ito yung pinakaunang topic. So, I can get the link, kukunin ko yung link. Okay, ito yung link ko. Copy link. And then, pupunta ako dito sa overview. And, ipipaste ko yung
link. Yan, yung link na kanina. And ilalagay ko dito yung lesson title. So for example, overview. And then apply. So ito na siya. So, pag i-click ko itong overview, direct siya sa aking file kanina. So, if I'm going to click this one, automatically, it will open the file. So, ito na yung file niya. So, ganun lang kasimple. So, pwede mo din ilagay yan dito for another link. So, may link ka na sa mga files. So ulitin natin yung ginawa natin kanina. So, babalik tayo sa modules. Ito, ikakopy natin ang link, get link, and copy link. And dito naman, ilagay natin yung link. And paste natin ang link dito. And then, lagyan natin ng text. For example, requirements. Analysis. And modeling. And then, click apply. So, dito na siya. Meron na siyang mga links. So, kunwari naman, yung references, gusto mong pag i-click nila yon, yung references dito, pag i-click nila ito, pupunta agad sa folder kung nasaan yung references, ganon pa rin yung gagawin natin. So, babalik tayo ulit doon sa references. And then, kukunin natin yung link, get link, and then, done. And, pagkatapos, ilalagay natin dito, siya sa books, and then link, and, lagay natin dito, references. Then, apply. So, dyan na siya. So, pag i-click mo ito, automatically, it will go to this drive. Okay, meron siyang link na. Okay, so yun po. Meron po tayong mga links na pwedeng ilagay sa ating Google Docs para direct na po siya na pumunta sa mga folders of files natin. But don't forget talaga na pag gawa kayo ng links or gagawa tayo ng links, kailangan talaga yung sharing is na-change natin. So, i-check natin yung sharing if it is restricted or anyone with a link or yung people na gusto mo lang makakita ng mga files mo. So, pwede natin i-change into anyone and then viewer sila. So, you can get it done. So, yun po. Yun po yung paano mag-organize ng files at saka paano mag-link ng isang file to another file kung gumagamit ka ng Google Docs for easier tracking or retrieval of documents kung nasan mo inilagay. So, that's it for now. So, we learned about how to move a file, how to link a file, and how to organize the different folders in a folder. So, maraming salamat po. See you in the next series of tutorial. Bye-bye!